Good day mga ka-sports natin dyan. Nahirapan nga ang Team Philippines na matalo ang Team Vietnam 2 at hindi nga tayo dito nakalusot. Bagamat mga ka-sports natin dyan, lumaban naman ang Team Philippines kung saan naman inabot naman to ng 5th set. Gayunpaman ng 5th set na nga mga ka-sports natin dyan ay kitang-kita talaga natin na mukhang wala nang ganang maglaro ang Team Philippines dahil nga sa score na kalamangan nga ng Team Vietnam 2. Dito tayo mga ka-sports natin dyan, inaalat minsan na kapag lamang na nga ang kalaban ay halos si Rondina na lang talaga ang gumagalaw at si Boss Dinabong. At ang mga ibang spikers ay puro nga outside ang kanilang mga atake at ang kanilang mga services ay puros nga error. Halos nga talaga mga ka-sports natin dyan, nagsasabi nga mga netizen, ang laban daw na ito ay parang si Rondina versus Vietnam 2. Iyan ang mga reaksyon nga ng mga netizen at kitang-kita naman kasi talaga mga ka-sports natin dyan na halos talagang si Boss Din na lang ang gumagalaw at itong si Rondina. Dahil nga ang mga atake nga ni Sisi ay talagang siya lang ang nakakapuntos at itong si Cheng nga, bagamat magaling naman talaga si Cheng at may napatunayan na pagdating nga sa larangan sa volleyball, pero kitang-kita talaga ng mga netizen na halos nagkaka-error ang kanyang mga atake at puros nabablock siya. At maging ito nga si Caitlin Biray ay bagamat nakakatulong naman siya makapuntos pero paisa-isa lang at mas marami pa ang kanyang error sa kanyang mga services. So halos talaga mga ka-sports natin dyan na si Rondina na lang talaga ang gumagana nga dito kasi maging itong si Cherry Nunag ay hindi natin maramdaman maging si Madi Madayag. At kahit nga palitan rin si Caitlin Biray ni Kat Tolentino ay wala pa rin nagagawa itong si Kat Tolentino. Marami nga nagsasabi na sayang daw ang tangkad na ito. So mga ka-sports natin dyan, yan nga napapansin ng mga netizen, sobrang daming nga mga nega na mga komento sa kanila. Halos si Rondina lang talaga ang kanilang pinupuri. Pero nga narito na nga mga ka-sports ang mga kadahilanan kung bakit sila natalo. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it. Narito na nga ang mga dahilan kung bakit natalo ang Chocomucho Team Philippines ng Vietnam 2 dahil nga sa kanilang mga pagkukulang. Sila nga ang mga sinisisi ngayon ng mga manonood. Number 1, Caitlin Biray, ang ating kaliwete na opposite hitter. Alam natin na itong si Caitlin Biray ay isa sa mga pinakamagaling rin natin na balibulista na kung saan noon ay nasa bench siya pero ngayon ay babad na nga siya ngayon sa first six dahil nga nagpakitang gila siya noon nang nasa Pilipinas siya at maging dito nga sa Vietnam ay talaga nakikipagbukbukan nga itong si Caitlin Biray. Subalit kahit nga magaling itong si Caitlin Biray ay hindi pa rin siya pinaligtas ng mga netizen at marami pa nga ang mga nagsasabi at nagkokomento hinggil sa kanya na siya daw ay isang error queen. Kumbaga mga ka-sports natin dyan ay talagang wala man daw pumapasok lamang na kanyang mga pagsiserve. Lalo daw ang mga services nito ay puro daw palabas. Yan ang kanilang sinasabi. Dapat daw mag-aral daw itong si Caitlin Biray pag uwi sa Pilipinas ng kanyang pagsiserve dahil puro daw sablay ang kanyang mga services. Ayon pa nga sa reaksyon ng mga netizen, lahat ng serve ni Biray halos out. Tolentino at Bea bibihira pasok. Basang-basa na laro ni Biray. Hirit naman ang mga ibang netizen, error service talaga nagpapaswerte sa Vietnam. Kung dis lang sila, ma-error ngayong possible pa na manalo sila. Yan ang kanya naman sabi. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, talagang sinisisi talaga nila ang mga services nga ni Biray at hindi lang dyan si Caitlin Biray mga ka-sports natin dyan ang kanilang sinisisi at nagpatalo daw dahil sobrang dami ng error. Maging ang ating number 2 na si Cherry Nunag. Hindi nga pinaligtas ng mga netizen itong si Cherry Nunag, ang ating napakagaling na middle blocker. Ayon nga sa mga netizen, si Cherry Nunag daw ay isa rin daw sa mga nagpatalo. Dapat daw ay panalo ang Team Philippines pero dahil nga sa sobrang daming error nga ni Cherry Nunag ay talagang mahihirapan daw silang manalo kontra nga sa Team Vietnam at hindi raw siya nararamdaman as a middle blocker. Narito nga ang mga komento. Nunag, walang utak mag-serve, hindi mahiya, na palaging out, basics yung serve, yan ang kanyang sabi. Grabe naman mga ka-sports ang komento niya kay Cherry Nunag. Kanina pa to si Nunag,
Sabi pa ng isang netizen, "Hi Nunag!" Yan nga ang kanilang mga pagdaing kay Cherry Nunag dahil nga puro services error nga ang kanyang naiaambag. At ito nga ang isa pang kritiko ni Cherry Nunag. At ayon nga sa kanyang reaksyon, "Hehehe, service error specialist talaga siya pero magaling sana as a middle blocker. Dapat pag service na ninunag, ilabas agad para ibang magsiserve kasi laging palpak service ni Nunag." Yan ang kanyang sabi. At take note hindi lang si Caitlyn Buray at si Cherry Nunag ang kanilang mga sinisilip dyan kung kaya natalo ang Choco Mucho, maging ang ating pangatlo na nasa listahan na si Des Cheng. Isa nga mga ka-sports natin dyan sa sinisisi rin ng mga netizen ang ating Des Cheng dahil ang kanya raw mga spike ay halos nabablock na at kung hindi naman daw ang kanyang mga services ay outside. At ayon pa nga sa mga netizen, si Des Cheng daw ang nagpatalo sa Choco Mucho dahil wala daw ito naaambag, mas marami pa raw error, sega sa puntos. Narito nga ang komento ng netizen, sa kanila po yan nang galing, binasa ko lang. "Cheng, kahit dito Pilipinas, mas marami pang error kesa sa score." Yan nga ang kanyang komento kay Des Cheng. At eto pa nga ang dalawa, sabi nila kay Des Cheng, "Pag natalo kasalanan ni Cheng, nagkakalat siya, haha." Tama, Cheng puro black and outside. Yan ang kanyang komento kay Des Cheng. Napapansin talaga nila na hindi nga makalusot-lusot at maka-score itong si Des Cheng. At puro talaga error ang iaambag niya, ayon yan sa mga netizen. Well mga ka-sports natin dyan, alam naman natin mga ka-sports na ganoon naman talaga sa laban, hindi naman araw-araw ay Pasko. Siguro mga ka-sports natin dyan nagkataon doon talagang ma-error ang nasabi natin mga players nga ng Choco Mucho at marami nga nagsasabi na halos lahat naman daw sila ay ma-error, maliban lang nga daw kay si Rondina na talagang pinaka-key player nila na sobrang dami talagang score na naiaambag sa kanilang team kung kaya nga nakaabot sila sa 5th set. Pero wag kayong magsisisihan dyan mga ka-sports natin dyan at wag niyong sisihin ang ating mga players ng Choco Mucho. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya kung kaya nga nakaabot nga sila sa 5th set. Kasi kung hindi nila ginalingan, 3 set pa lang ay talo na sana sila ng Vietnam 2. Sana mag-isip-isip rin kayo mga ka-sports. Sadya talagang nagkataon lang na hindi para sa kanila nga ang laban kahapon. Pero mamaya mga ka-sports, susubukan naman ng Team Philippines na magkaroon sila ng bronze medal kung saan nga ay makakalaban nga nila ang Team Japan. Yan nga ang ating pakakaabangan at suportahan na lang natin ang ating Team Philippines dahil mamaya nga magaganap na mamayang gabi ang kanilang laban. Titingnan natin kung makakalusot ba mga ka-sports natin dyan ang ating nag-iisang Choco Mucho kontra nga sa Team Japan. Nakaka-excite ang laban nila. Mamaya kaya support na lang tayo at iwas-iwas na kayo sa pambabash. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.